Alright, mainit na balita ngayon pangyayari sa South China Sea kung saan dalawang aircraft mga kapatid ng Amerika ang nahulog, bumagsak, nag-crash. Isang helicopter at isang fighter jet sa magkaibang pagkakataon. 30 minutes ang difference mga tol. So dalawa ang aircraft nila ang nawala sa loob ng 30 minutes. No, eto alamin natin ang buong report mula rito sa WION at meron mamaya tayong tatalakayin pa no. Si Commodore J. Tariela mga kapatid ay binanatan si Congressman Pulong Duterte mga tol. Mamaya panoorin natin 'yon. Unahin muna natin 'to mga tol no. Bago natin 'to simulan, syempre wag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw ay nanonood naman sa ating Facebook page, wag niyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 105,000 na tayo mga kapatid. Maraming salamat sa mga bago nating kasama at kaibigan. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. The US Navy is hit by another incident after it lost 2 aerial platforms on Sunday. US Navy losses 2 aircraft in friendly fire. No, question mark yun. Friendly fire nga ba? Kasi nangyari na yan last year eh. Nangyari na yan last year ang friendly fire na yan. The helicopter and a Super Hornet fighter jet will... Pero hindi friendly fire to kasi magkaiba silang oras eh. 30 minutes ang pagitan. Lost from the USS Nimitz aircraft carrier in just a span of 30 minutes reportedly. The 2 separate accidents occurred when the carrier group was conducting routine operations in the South China Sea while deployed in the South China Sea. The US Pacific Fleet in a statement informed that at about 2:45 p.m. local time, a US Navy Hawk helicopter went down from the carrier, prompting an emergency response, and all 3 crew members were safely rescued. Ayun, so 2:45 p.m. nung nahulog o bumagsak etong helicopter na to. No, so nailigtas naman yung 3 sakay niya. The statement further read that at about 3:15 p.m. after the first incident, the Super Hornet fighter jet assigned to the Fighting Redcox of Strike Fighter Squadron 22 also went down. The crash led to the ejection of both pilots from the aircraft who were later rescued. So 3:15 naman yung isang pangyayari no. 2:45 yung nauna, bumagsak yung helicopter tapos after 30 minutes, 3:15 PM naman is nag-crash naman etong fighter jets na to. Pero wala rin naman nasaktan kasi yung dalawang pilotong sakay niya is nakapag-eject naman. So magkasunod na insidente no. Palagay ko may problema sa mismo mga makina siguro no. The US Navy added that all 5 personnel involved in the incident are in safe and stable condition. While the cause of both incidents is under investigation, both crashes ended without loss of life, and they come at a time when the Navy is already contending with a string of aviation mishaps. In December 2024, the guided missile cruiser USS Gettysburg mistakenly shot down a jet from the Truman in a friendly fire incident. So yun yung pangyayari last year December. Yun yung friendly fire no. Accidentally natira niya yung isang fighter jets na kakampi nila eh. Siyempre parehong US yun mga tol. Kaya ang friendly fire. The pilots of the 2-seater fighter were able to eject safely, with 1 pilot sustaining minor injuries. The following April, another fighter jet slipped off the Truman's hangar deck and plunged into the Red Sea. While no personnel were lost, 1 sailor sustained minor injuries. So ito naman, yung pangyayari nito noong April naman, nahulog yung eroplano habang naka-dock doon sa kasi aircraft carrier to, marami talagang sakay na eroplano yan eh. Kumbaga parang dumulas, nalaglag yung isang fighter jets dun sa dagat. The Harry S. Truman was deployed in West Asia defending commercial shipping lanes. Reports indicated that the aircraft carrier made a hard turn to evade Houthi fire, which contributed to the fighter jet falling overboard, resulting in the loss of $60 million jet. Grabe, laki no? Mamahal kasi nitong mga to eh. The USS Nimitz, one of US Navy's most famous aircraft carriers, is currently on the return leg of what is set to be its final deployment before decommissioning. Ooh. The Nimitz aircraft carrier had left the harbor on March 26 this year, and its accompanying ships spent much of their time operating in West Asia. The deployment was part of the U.S. response to repel attacks by Yemen's Houthi rebels on commercial shipping.
to stay up to... Okay mga kapatid, so yun nga ang balita, no? Kaya bumagsak mga kapatid etong dalawang aircraft ng ating mga kaibigan, no, sa Amerika. Siyempre kaibigan natin yan dahil ano natin yan meron tayong treaty dyan Mutual Defense Treaty So palagay ko mga kapatid may problema yan mismo sa mga makina, no? Talagang may error kasi magkasunod na oras 30 minutes ang pagitan. Una yung helicopter nahulog tapos yung sumunod naman yung fighter jets, no? Alamin na lang natin sa susunod kasi under investigation pa yan. So next mga kapatid, pag-usapan natin ito. PCG spokesperson Jay Tariela kay Representative Paulo Duterte. Linyahang China ito, sabing ganun mga tol. Kanina mga kapatid, binigyan na natin to ng reaction no? Yung unang-unang pagbatikos ni Representative Paulo Duterte doon kay General Bronner kung saan sinabi nga ni General Bronner na yung Typhoon missile may kakayanan na umabot sa China. Ang ini-state lang doon ni General Bronner, yung sinasabi doon ni General Bronner is yung technical facts nung missile. Hindi yun pagyayabang at pagpapasikat sa Amerika. Para tayo magpapasikat sa Amerika, kanila nga yun. Hindi naman atin yun. Kanila yun US made yun Sila gumawa nun, pinapahiram lang sa atin Paano natin iyayabang sa kanila yung mismong produkto nila, di ba? So sinasabi lang ni General Bronner yung technical facts nung kakayanan talaga, yung capability nung missile. Ewan ko, nagalit si Representative Paulo Duterte. Di ba? Magagaranti daw ba ni General Bronner na makakayanan natin ng China kapag gumanti sila? Di ba, ang tanong naman natin, magagaranti ba ng ating mga mambabatas na kapag tayo ay hindi na nakipag-tie up o hindi na tayo nakipag-alyansa sa mga bansa, magagaranti ba nila na hindi na tayo guguluhin ng China? Di ba? Magagaranti ba nila na kalimbawa kapag pinutol na natin ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika, magagaranti ba nila na hindi na tayo guguluhin ng China? Di ba? O di ganun lang tanong yon. So ito, panoorin natin mula rito sa News 5 Everywhere. No, binatikos daw ni Commodore Jay Tariela. No, baka may bago kasi binasa na rin natin yung yung speech niya, yung pahayag niya. Okay, panoorin na natin 'to mga tol. Binatikos ni PCG spokesperson Jay Tariela si Congressman Paulo Duterte dahil sa pagpuna niya sa pahayag ni AFP Chief Romeo Browner tungkol sa Typhoon missiles ng Amerika. Buwelta ni Tariela, linyahang China ang mga pahayag ni Pulong. Linyahang China daw. Nagbabalik si Brian Castillo. Pinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung bakit gusto ng China na paalisin ang mga Typhoon missiles ng Amerika sa mga EDCA sites sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Browner na kinatatakutan ng China ang mga missile na ito. Pagka pinalipad po yung mga missiles na ito, ay aabot hanggang mainland China. Hanggang mainland. So sinagot niya lang yung tanong ng isang reporter, bakit gusto ng China alisin ng Pilipinas itong mga Typhoon missile. Kasi nga mga kapatid, itong Typhoon missile, noon pa ito pinag-uusapan kayang umabot nito doon sa mainland China. Ganun kasi kalayo kung susukatin yung distansya na kayang abutin nitong medium range missile na to. So sinagot niya lang kasi sabi niya kapag etong mga missile na to pinalipad, kayang umabot nito doon sa mainland China. Which is yun naman talaga yung capability ng missile na yun. Tayo ba gumawa nun? Di ba US ang gumawa nun? So paano natin yayabangan yung US ng mismong produkto nila? Di ba? Logic lang mga tol. Paano mo iyayabang sa US yung mismong produkto nila na pinapahiram lang sa atin? Wala nga tayong sariling ganun Wala nga, di pa nga tayo nakakabili ng sariling ganun 'Di ba? Nag-react agad si Pulong 'Di ba? Binatikos niya agad si General Bronner Tapos syempre yung mga DDS todo batikos din ngayon dito kay General Bronner at baka pati tayo mabatikos na rin. At aabot rin po dun sa mga artificial islands sila. Kaya sila natatakot. Pero binanatan ito ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tanong niya, masisiguro bang mapipigilan ito ang ganti ng China? O isusugal lang ni Browner ang buhay ng mga Pilipino para maipakita kung gaano siya kalapit sa mga umano'y boss niya? Dagdag pa ni Pulong, sino raw ba ang sineserbisyohan? Ang Pilipinas o ang CIA ng Amerika? Resback naman
ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, panahon na para kontrahin ang mga kwentong made in China na naglalayong hatiin ng bansa. Naku po! Panahon na para kontrahin ang mga kwentong made in China, sabing ganun. Naku po! Bumabanat din si Commodore J. Tariela. It is our obligation and responsibility to counter all these lies and misinformation. Kung sasabihin mong ito ang magiging dahilan to provoke China, alam mo, itong mga linyahan na to, linyahang China to eh. Nako. Ano kaya magiging sagot dito ni Representative Paulo Duterte? Dito sa mga banat ni Commodore J. Tariela, ito'y linyahang China. Kumbaga, na-back to you siya. Oh. Sino ba pinaglilingkuran mo? Mga Pilipino o CIA? Diba? Na-back to you siya mga tol. Itong mga linyahang to ay linyahang China to. Sabing ganun. Paliwanag naman ng AFP, totoo ang sinabi ni Browner tungkol sa Typhoon missiles na para lamang ito sa training at capacity building. Para raw ito sa interes ng Pilipinas. Sabing ganun, General Browner merely stated a technical fact. Sana naman naiintindihan nyo ng mga kababayan natin kay DDS ka man, kay loyalist ka man o kay kakamping ka, diba? Kapag isinearch mo yung capability o yung kapabilidad ng medium range missile na Typhoon missile, hindi yun pagyayabang ni General Browner kasi yun yung kakayanan ng US-made missile na yun. Diba? At the same time, ulitin ko kanina yung tanong, paano ipagyayabang ni General Browner ang isang missile na sa Amerika na mismong Amerika din ang may-ari? Diba? Sasabihin ng Amerika, paano mo ipagyayabang sa akin yan? Kami nga gumawa niyan. Diba? So tuloy natin. At hindi ng anumang bansa nagbabalita mula sa frontline. Alright mga kapatid, yan na. Bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa sinabi ni Commodore J. Tariela dito kay Representative Paulo Duterte? O para sa mga DDS, alam nyo hindi naman sa hindi naman dapat tayo mag-away-away di ba? Hindi naman tayo dapat magbatikusan kasi iisang bansa lang tayo. Marami sa inyo ang gustong ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Pero iisang bansa lang tayo, iisa lang tayong Pilipino at pare-pareho tayong apektado, 'di ba, ng mga ginagawang panghaharas, ginagawang pangwawater cannon, pagpapalaya sa mga mangingisda, 'di ba? Dapat Pilipino tayo, ipaglaban natin yung sariling bansa natin. Hindi naman natin kailangan humawak ng armas, hindi naman natin kailangan sumabak sa gera, 'di ba? Pero dapat panindigan natin mga tol na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas kasi hindi lang naman tayo ang naniniwalang atin yan Buong mundo naniniwalang atin yan, kahit ang international law naniniwala sa atin yan. Diba? Ngayon kung gegerahin talaga tayo ng China, anong gagawin natin? Gusto nilang gawin yun. Diba? Tulad nga nung sinasabi ko, meron kang establishment, hindi mo pwedeng pakiusapan yung mga masasamang loob na wag kang looban. Pwede mo bang sabihin sa kanila, hindi ako maglalagay ng security guard hindi ako maglalagay ng CCTV, hindi ako maglalagay ng kahit na basta pakiusap lang, wag nyo kaming lolooban. Pwede ba yun? Kung gusto mo magkaroon ng peace of mind, kung gusto mo magkaroon ng seguridad, maglagay ka ng security. Maglagay ka ng CCTV o dagdagan mo pa ng electric fence. 'Di ba? Kasi ganun tayo mga kapatid, 'di ba? Kahit nga sa bahay ninyo bahay nyo ba walang lock? 'Di ba? Minsan nga nasa loob ka na ng condominium, nasa loob ka na ng subdivision, pero yung bahay mo triple lock pa 'Di ba? Seguridad 'yun Lalo na sa ating bansa, kaya nga tayo may sundalo Saan ka nakakita ng sundalong walang armas? Diba? O anyway mga tol, comment kayo sa ibaba kung ano ang inyong masasabi dyan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.